Ibalik mo ang mutya ng palos! Hindi mo alam ang ginagawa mo! Ano ito? Bakit parang may humihila sa akin? Ano to? Nasa lig ko! Tubig! Sa likod mo! Lagim FM. Lagim FM. Naranasan niyo na bang paulit-ulit na mabigo sa buhay? Kahit alam mong ginagawa mo na ang lahat para makasurvive? Ganon ang buhay ko. Pabalik-balik sa kulungan. Bawat rehas, bawat gabi ay parang paalala ng pagkakamaling hindi mo matakasan. Maraming tao ang dumarating sa buhay ko na gusto akong pigilan o sirain ang ginagawa ko. Pero palaging may paraan para makatawid at magpatuloy sa buhay. Hindi lahat ng kriminal ay masama at hindi lahat ng batas ay tama. Ako nga pala si Lando, Lakay Salonga. Lakay kung tawagin nila para madaling maalala at handa ko nang ibahagi ang aking istorya. Ay, ang sarap maglakad-lakad sa alas 5 ng umaga. Tahimik ang pantalan, pero gising na yung konsensya ko. Mas gusto ko pang maamoy ang dagat kaysa sa amoy ng kulungan. Hoy, Lakay! Baka gusto mong magtago uli. May naghahanap na naman sa'yo kanina sa estero. Pulis daw. Ha? Araw-araw naman may naghahanap sa akin, Tere. Pag hindi pulis, mga utang ko naman. Sanay na ako. Tsaka may parakman. Baka gusto ko rin magpahinga sandali sa loob. May libreng pagkain pa doon. Sus! Alam mo, Lakay, kung ilalako mo lang yung dila mo, mas malaki pa siguro kita mo kaysa sa smuggling mo. Anong gusto mong gawin ko? Magtinda ng isda katulad mo? Baka pag nilapitan ko yung customer, tumakbo agad yun. Mukha ako palang may kaso na. Hindi naman kasi lahat ng tao takot sa'yo. Ako nga hindi ako takot. Iba ka kasi, Tere. Marami nang natatakot sa pangalan kong Lakay. Pero ikaw yung hindi tumatakbo kahit alam mong kriminal ako. Kasi hindi naman lahat ng kriminal tarantado, no? Ang bait-bait mo kaya sa akin. Si Tere. Yan ang paborito kong kasama sa umaga. Maingay, mataray pero totoo. At sa lugar naming puro takbuhan at taguan, bihira na yung ganon. Kaya kapag kasama ko si Tere, pakiramdam ko, normal ang buhay ko. Lakay! Huminto ka! Huwag ka nang tumakas! Gago! Bakit ako magpapahuli sa inyo? Lakay! Huwag mo na kaming pahirapan! Anak ng puti ko! Ayun, estero. Tama-tama. Ano to? Parang bato. Pero bakit parang kumikislap sa liwanag ng buwan? Parang may buhay. Tsaka, parang may kakaiba dito ngayon sa estero. Anong meron dito? Hindi ko alam kung ano yon sa umpisa. Maliit, kumikislap sa liwanag ng buwan at parang may sariling buhay. Ramdam ko, may tinig na hindi maririnig pero ramdam ng puso ko. Para bang sinasadya na makuha ko ang batong yon. Alas 6 na ng gabi nang makalabas ako sa estero. Bit-bit ko pa rin yung kumikislap na bato. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Kung excitement ba, kaba o takot. Hoy! Lakay! Hinahabol ka na naman daw ng parak. Loko ka talaga. Ano yung nasa kamay mo? Bakit parang kumikislap? Ano bang bago? Di naman nila ako hinahabol. Oh, tingnan mo to. Nahanap ko sa estero. Doon sa lagi kong tinataguan. Bato lang? Pero kumikislap?
Parang may buhay. Ano kaya yan? Alam ko na. Bakit hindi natin itanong kay Aling Tonyang? Albularya siya. Kaya siguradong alam niya yan. Tama si Tere. Kung may makakaintindihan sa bagay na ito ay si Aling Tonyang lang ang makakatulong sa amin. Kaya dali-dali kaming pumunta kasama si Tere, papunta sa kanyang maliit na bahay sa dulo ng baryo. Kayong dalawa. Anong meron at napadpad kayo rito? Magandang gabi po, Aling Tonyang. Tingnan niyo po itong nakuha ko sa may estero. Parang may sariling buhay. Aba, alam mo bang hindi basta-basta ang nakikita yan, Lakay? Yan ang mutya ng palos. Ang bantay ng estero. Pinapangalagaan ito ang lugar at nagbibigay ng kapangyarihan. Pero may kapalit. Kita mo? Sabi ko na sa'yo eh. Alam ni Aling Tonyang yan. Habang hawak ko ang mutya ng palos, ay may kakaiba akong nararamdaman. Tama siguro ang sinabi ni Aling Tonyang na may kapangyarihan ito. Pero may kapalit. Hindi ko alam kung anong mangyayari, pero ramdam ko may bago at kakaibang mangyayari sa akin. Nang pabalik na kami ni Tere galing kay Aling Tonyang, ay hindi ko inaasahan na makokorner ako ng pulis na si Domeng sa may iskinita. Hoy, Domeng! Huminto ka! Narito ka lang pala. Akala mo hindi kita makikita. Teka. Baka gusto mong ibaba muna yung baril mo na nakatutok sa amin. May kasama ako, oh. Baka maiputok mo yan. Tsaka matanong ko lang, ha? Ano bang atraso ko? Binalik ko naman yung manok ni Mang Caryo, di ba? Bakit yung ako hinahabol? Huwag kang pa-inosente dyan. May mga nawawalang bata sa kabilang baryo. At isa ka sa pinanghihinalaan. Aba, teka. Porke may record sila kay siya agad ang suspect nyo? Hindi naman yata tama yan. O ikaw, Domeng, palibhasa naging pulis ka. Trip-trip mo palagi sila kay ha? Tama na, Tere. Huwag ka na makasali dito. At ikaw, Domeng, wala kayong ebidensya. Hindi pwedeng basta nyo na lang ako aakusahan. Huwag mo rin akong gagalitin, Lakay. Uhulihin kita dahil trabaho ko yun. At hindi mo kailangang questionin ang paghuli ko sa'yo dahil salot ka naman talaga dito sa baryo natin. Tao ako! Hindi ako salot! Mabilis kong hinablot ang baril na hawak ni Domeng at inalis sa mga bala ng walang pangkisap mata. Bigla akong naramdaman ng matinding galit at pagbilis ng kilos ko. O paano mong nagawa yun? Na ganun kabilis? Hindi ko rin alam. Pero wag mo kong susubukan uli. Tere, halika na. Hindi pa tayo tapos. Hahabulin kita at hahabulin pa rin kita. Hindi ko na pinansin pa ang mga pagbabanta ni Domeng. Kilala ko naman siya dahil magkababata kami. Gahaman siya sa posisyon at tanging ako lang ang kinakayan-kayanan niyang hulihin. Dahil nga, kilala akong bantog na kriminal sa aming lugar. Lakay, grabe. Paano mo nagawa yun? Paano mo mabilis na naalis yung bala sa baril ni Domeng? Ang galing! Hindi ko rin alam, Tere. Pero mas maganda siguro kung magpahinga ka na. Bukas na natin pag-usapan yan. Sige na nga. Mag-iingat ka, ha? Oo naman. Ako pa. Sige na. Magpahinga ka na. Ramdam ko ang pagkamangha ni Tere dahil ganun din ako sa sarili ko. Namamangha ako dahil hindi ko rin alam kung paano ko yun nagawa. Pero isa lang ang nasa isip kong dahilan. May kinalaman ng mutya ng palos sa biglang pagbilis ng kilos ko at kakaibang init na nararamdaman ko nung hinarap ko si Domeng. At hindi pa man ako nakakalayo sa bahay nila Tere, ay biglang, Tulong! Boses ni Tere yun. Nasaan si Tere? Bakit kayo nag-iiyakan?
wala na si Teres sa bahay nila at naabutan kong nagiiyakan ng pamilya niya. Nakiramdam ako at naramdaman ko ang presensya malapit sa dalampasigan, kaya tumakbo ako papunta sa dalampasigan. Wala naman dito ha. Pero nasan si Tere? Sandali. Naririnig ko yung boses niya. Hanapin kita, Tere. Huwag kang mag-alala. Ililigtas kita. Agad akong nagpunta kay Aling Tonyang para humingi ng tulong dahil alam kong siya lang ang tanging makakatulong para malaman kung nasaan si Tere. Aling Tonyang! Buksan niyo ito! Sila kayo ito! Kailangan ko ang tulong ninyo! Si Tereho, nawawala siya! Lakay, alam ko kung bakit ka nandito ngayon. Ang mutyang hawak mo ay humingi na ng kapalit, hindi ba? Anong kapalit? Wala naman akong ginagawa. Kanina nung kaharap namin si Domeng, biglang bumilis ang pagkilos ko. Pero hindi ko ginusto yun. Hindi mo ginusto. Pero ang nais ng katawang tao at diwa mo, dala ng galit at gigil na nararamdaman mo, ay naipagtanggol mo ang sarili mo nang hindi sinasadya. Naramdaman mo ang mutya ng palos na kailangan mo ng tulong. At dahil ginamit mo iyon, nagising mo si Inyang, ang gabunang tagabantay ng dagat. Ngayon ay humihingi ito ng kapalit. At si Tere ang kanyang napili. Dahil malapit siya sa'yo. Paano po? Ano gagawin ko niyan? Narinig ko yung boses ni Tere, pero hindi ko naman siya makita. Nasaan na po kaya siya, Aling Tonyang? Tulungan niyo naman ako. Hawak na siya ni Inyang. Hindi mo siya makikita kung hindi mo ibabalik ang mutya sa dagat. Kailangan mo siyang maunahan bago sumikat ang buong kabilugan ng buwan. At ngayon na mismo yon. Ngayon na din po. Kung ganun, kailangan ko palang kumilos. Kailangan ko mailigtas si Tere. Mag-iingat ka, Lakay. At huwag mong hahayaang mahawakan ni Inyang ang mutya. Dahil kung mangyari yon, ay mapapahamak tayong lahat. Yon ang magiging kapalit. Gagawin ko ang lahat para mailigtas si Tere. Bago nagtungo sa dagat ay kumuha muna ako ng asin, kandila at lumang rosaryo ni Inay. Hindi ko alam kung tama to, pero kailangan kong subukan. Para kay Tere, para sa kapatawaran ng mutyang hindi ko naman hiningi. Pero pagdating ko sa dalampasigan, ay si Domeng ang sumalubong sa akin. Lakay, narinig ko ang lahat ng pinag-usapan ninyo ni Aling Tonya. Kaya, ibigay mo yung mutya. Baka sakaling hindi na kita hulihin. Nababaliw ka na ba, Domeng? Kung narinig mo naman pala, edi alam mo na ang dahilan kung bakit ako nandito. Huwag kang mag-interes sa mutyang ito kung ayaw mo mapahamak. Huwag ka namang matigas, Lakay. Ibigay mo na lang sa akin para wala ng gulo. Kapag binigay mo yan, pagtatakpan ko yung kasalanan mo. Yung pagkuha mo sa mga bata sa kabilang baryo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Wala akong alam sa mga batang nawawala na sinasabi mo. Tigilan mo yung mga paratang mo. Sabi mo, narinig mo kami ni Aling Tonyang. Kaya malinaw din sa'yo na may gabunan dito sa baryo. Kaya umalis ka. Dadaan ako kung ayaw mo madamay ka. Wala akong panahon para sa mga kwento niyong alamat. Isuko mo yan bago pa ako maubusan ng pasensya. Sige, subukan mo. Totoo nga. Mutya nga ang hawak mo. Hindi ka malang tinamaan. Kaya kailangan mong ibigay sa akin yan. Lalong-lalong hindi mo ito makukuha. Hindi ito karapat-dapat sa katulad mong ganit sa kapangyarihan. Oh! Lakay, ibigay mo ang mutya. Ngayon din!
Hindi mo alam pinasok mo. Kapag nakuha mo ito, hindi mo ito makokontrol. May kabayaran to, Domeng. Wala kang pakialam. Kailangan mong ibigay sa akin yan. Dahil akin ang bakit na yan. At hindi sa isang katulad mong kriminal. Ilang saglit lang ay naramdaman ko ulit ang init sa palad ko. Parang may humihigop na lakas ko habang hinahawakan ko yung mutya. At bigla kong naalala yung sinabi ni Aling Tonyang na may kapalit ng bawat paggamit ng mutya. At doon ako napatigil at nawala sa ulirat. Anong nangyayari sa'yo, Lakay? Ngayon, akin na ito! Domeng, wag! Ibalik mo ang mutya ng palos! Hindi mo alam ang ginagawa mo! Akin na ito! Tingnan natin kung ano ang kaya ng sinasabi mong sumpa! At nang makuha niya ang mutya, ramdam ko agad na may nagising. Ang hangin ay biglang lumakas. Ang dagat ay parang humihinga. Ano yun? Ano ito? Bakit parang may umihilas sa akin? Itong sa ko. Domeng, sa likod mo! Tulong! Lakay! May kumakapit sa akin! Ikaw palang bago kong hapunan. Yung kabulan, Domeng! Huwag kang gagalaw! Hindi ako makagalaw. Lakay! Tulong! Ikaw si Inyang, di ba? Bitiwan mo siya! At sino ka? Para utusan ako. Isa ka lamang ding pangas na kumuha ng mutya ng palos. Kaya umanda ka sa akin. Sa aking paniningil. Kailangan ko makaisip ng paraan. Teka, yung asin. Tama, yung asin! Aray ko! Ang mutya! Nabitiwan ni Domeng! Nakuha ko rin sa wakas. Kailangan ko na itong maibalik sa dagat. Ramdam ko yung bilis sa katawan ko. Parang may hangin na nagtutulak sa bawat hakbang ko. Ito yung lakas na ibinigay ng mutya at hindi ko na lang inisip na ito rin ang maaaring magwakas sa akin. Dahil kasunod ko lang si Inyang sa likod ko habang hinahabol ko ang oras bago pa man bumilog ang buwan. Hindi mo ako matatakasan! Akin ang mutya! Hindi ito nararapat kanino man. Lalong-lalo na sa'yo, halimaw ka! Eto na! Inyang! Sa ilalim ng buwan! Dito ka nabuhay! Kaya dito ka rin babalik! At tuluyan ng nilamon ng karagatan si Inyang, kasabay ng pagtama ng mutya ng palos sa ilalim ng dagat, sa ilalim ng kalahating buwan. Ilang saglit pa ay biglang inanod si Tere ng alon sa dalampasigan. Tere! Tere! Tere, gumising ka! I-CPR mo siya. Bilis! Anong nangyari? Tere! Buhay ka! Minsan pala ay hindi mo kailangang magpaliwanag sa lahat para makilala kung sino ka talaga. Nang matapos ang lahat ay nalaman din ni Domeng ang totoo, na ang mga batang nawawala ay hindi ko talaga kasalanan. May mga taong mas masama pa sa akala naming halimaw sa dilim. At sa wakas ay nahuli rin sila. Simula noon ay tumigil na ang mga paratang sa akin. Si Domeng mismo ang tumulong para mabigyan ako ng bagong simula. Hindi ko alam kung dahil ito sa mutya ng palos o dahil sa pagkakataon lang. Pero natutunan kong minsan, ang tunay na swerte ay hindi yung kayamanang bigay ng mahiwaga. Ang swerte ay yung mabigyan ka ulit ng pagkakataong itama ang pagkakamali mo. At kung may aral man ako ron,
Lahat tayo ay may bahid ng dilim. Pero yung pagpili mong bumangon ulit, yun ang tunay na mutya sa buhay. Simula noon, hindi na Lakay ang ginagamit kong pangalan, kundi Lando na. Lagim FM. Lagim